Ang Singapore ay tahanan ng 5 milyong tao. Ito ay isang city-state island country na may multicultural population. Ito ay global economic hub at ang Singapore Changi Airport ay nagsisilbing bustling gateway mula at papunta sa Asia. Ang Singapore ay isa ring sikat na shopping destination lalo na kung naghahanap ka ng iba't ibang uri ng cutting-edge, abot-kayang mga electronics. Ang ipinagmamalaking city-state na ito ay kilala rin sa pagiging isa sa mga pinakamalinis na lungsod sa mundo. Salamat sa kanilang mga anti-litter law, may multa na 1,000 Singapore dollar kung ikaw ay napatunayang lumabag sa batas na ito. Kaya ang pag-uulat ng isang bag ng basura na lumulutang sa daungan sa labas ng abalang Clifford Pier noong March 1995 ay hindi karaniwan. Tumugon ang mga pulis sa tawag at natagpuan ang itim na bag na may mabahong amoy. Sa loob ay nakita ang mga binti ng isang Caucasian na lalaki na pinutol mula tuhod. Si John Martin Scripps ay ipinanganak noong December 9, 1959 at ang mga magulang niya ay sina Leonard at Jean Scripps. Ang kanyang mga magulang ay lumipat sa London noong siya ay bata pa. Malapit siya sa kanyang ama na isang truck driver at mula pagkabata ay madalas na siyang naglalakbay at paminsan-minsan ay sinasamahan siya ng kanyang ama. Noong 9 na taong gulang pa lamang si John, ang kanyang ina na nagtatrabaho bilang isang bartender ay iniwan ng kanyang ama at sumama sa ibang lalaki. Hindi nakayanan ng kanyang ama ang pagkasira ng kanyang kasal kaya kinitil niya ang kanyang sariling buhay. Ang pagpanaw ng kanyang ama ay nagdulot sa kanya ng trauma. Nagkaroon siya ng mga problema sa pagbabasa at pagsusulat na humantong sa pagtigil niya sa pag-aaral sa edad na 15 at mula noon ay naglabas-pasok na siya sa British prison para sa mga maliliit na krimen na kanyang nagagawa. Pagkatapos niyang huminto sa pag-aaral, ay nagpatuloy siya sa kanyang mga paglalakbay. Nakakalikom siya ng pera para sa kanyang mga paglalakbay sa pamamagitan ng paggawa ng mga iba't ibang klase ng trabaho at pagbebenta ng mga antiques. Si John ay nakulong sa kanyang unang krimen noong May 1974 at siya ay sinentensyahan ng 1 taong conditional discharge at pinagmulta ng 10 pounds para sa kasong pagnanakaw. Ang parusa ay walang nagawa upang hadlangan siyang magnakaw dahil noong August 1976 ay muli siyang nagnakaw ng 3 beses. Noong July 1978, siya ay pinagmulta ng 40 pounds para sa indecent assault. Habang siya ay naglalakbay sa Mexico, nakilala ni John si Maria Pilar Arellanos at pinakasalan siya noong 1980. Magkasama silang naglakbay sa loob ng 2 taon hanggang noong 1982 nang siya ay nasentensyahan ng 3 taong pagkakakulong dahil sa pagnanakaw, burglary at resisting arrest. Hindi ito ikinatuwa ng kanyang asawa at lalo pang gumulo ang kanilang relasyon nang siya ay tumakas sa kulungan noong July 1985, na ilang buwan na lang sana bago matapos ang kanyang sentensya. Pagkatapos nito ay muli na naman siyang nagnakaw. Siya ay nasintensyahan ulit ng 3 taon na pagkakakulong kung saan ang kanyang asawa ay nagsampa na ng diborsyo at nagpakasal kay Police Constable Ken Kolb, isang opisyal sa Royal Protection Squad. Hindi nagtagal ay naghiwalay din si Maria at ang bago nitong asawa na ikinatuwa ni John. Matapos makalaya ni John ay legal niyang pinalitan ang kanyang pangalan sa John Martin. Sinimulan ni John ang drug trafficking at nagdadala siya ng heroin sa Asia at Europe para sa isang sindikato. Unang nakilala ng mga awtoridad ng Singapore ang kanyang pangalan noong 1987 nang siya ay arestuhin sa Heathrow Airport dahil may nakumpiska sa kanya ng mga droga. May nakita ring susi sa kanya ang mga pulis. Ito ay susi ng isang safe deposit box sa isang bangko sa Singapore kung saan nakuha ng mga opisyal ng Central Narcotics Bureau ng Singapore ang 1.5 na kilo ng heroin na nagkakahalaga ng humigit kumulang $1 million.
Dahil dito at dahil sa isa pang drug offense, ang korte ay hinatulan si Jan ng 7 taong pagkakakulong noong January 1988. Nakatakas siya habang siya ay nasa home leave, ngunit kalaunan ay naaresto siyang muli. Noong July 1992, ang korte ay nagdagdag ng 6 na taong pagkakakulong sa orihinal niyang sintensya na kung saan ay mananatili siya sa likod ng mga rehas hanggang 2001 kung siya ay hindi na naman muling tatakas. Siya ay nasa kustudiya ng Albany Prison mula February 1992 hanggang August 1993 kung saan siya ay naging isang modelong bilanggo. Noong una ay gumagawa siya ng mga magagaan na trabaho tulad ng paghuhugas ng pinggan at paglilinis at kalaunan ay sinanay siya bilang butcher. Dito ay natutunan niya kung paano putulin at alisin ang buto mula sa mga hayop. Mahusay na ginampanan ni Jan ang kanyang mga tungkulin na minsan ay nasasabi niya sa kapwa niya bilanggo na nais niyang magbukas ng butcher shop kapag siya ay lumaya na. Noong August 20, 1993, inilipat si Jan mula sa Albany Prison patungo sa Mount Prison sa Hemel Hempstead, Hertfordshire. Pero noong October 1994, siya ay tumakas habang siya ay nasa home leave. Upang maiwasan na mahuling muli, ginamit niya ang birth certificate ng isa pang bilanggo para makakuha ng passport. Ito ay si Simon James Davis. Sa loob ng 1 buwan ng kanyang pagtakas, ay napunta siya sa Mexico. Iniulat niya sa British Embassy doon na nawala ang kanyang passport at nakakuha siya ng kapalit sa pangalang John Martin. Dumating si Jan sa Singapore mula sa San Francisco noong March 8, 1995. Pinatay ni Jan ang hindi bababa sa 3 tao sa Singapore at sa Thailand at iniimbestigahan din siya para sa iba pang kaso ng pagpatay sa Belize, Mexico at Estados Unidos. Ang kanyang modus operandi ay magpanggap bilang isang turista at makipagkaibigan sa mapipili niyang biktima. Ginagawa niya ito habang sakay ng kanilang mga flight o kaya ay habang naghihintay sa mga paliparan. Siya ay mag-check-in sa hotel kung saan mag-check-in din ang kanyang mga biktima. Doon siya sa isang silid na malapit lang din sa kwarto ng mga target niyang biktima. Sa sandaling makahanap siya ng dahilan upang pumunta sa silid ng mga biktima, ay gumagamit siya ng isang electroshock weapon upang hindi makakilos ang mga ito bago sila paslin sa pamamagitan ng pagpalo sa kanilang mga ulo gamit ang martilyo at pagkatapos ay pagpuputul-putulin ang kanilang mga katawan sa banyo. Pinipili niya ang mga Caucasians bilang kanyang mga biktima dahil nagbabakasyon sila sa malayo sa kanilang bansa. Ang kanyang motibo sa pagpaslang ay tila kasama ang pera, dahil ang malaking halaga ng pera ay na-withdraw gamit ang mga credit card ng mga biktima. Si Gerard George Law ay nagmula sa Johannesburg, South Africa. Siya ay isang chemical engineer sa South African breweries. Nagpunta siya sa Singapore upang mamili ng electrical at electronic goods. Bago siya umalis sa Johannesburg noong March 7, 1995, sinabi niya sa kanyang asawang si Vanessa ang kanyang eksaktong schedule. Sinabi niya sa kanyang asawa na tatawagan niya ito pagka-check-in niya sa hotel para ibigay sa kanya ang kanyang contact number. At kung hindi siya tatawag ng March 10, ay nangangahulugan na nakakuha na siya ng flight pabalik sa South Africa at sa March 11 ay nandoon na siya. Ngunit kung siya naman ay tatawag sa March 10, ang ibig sabihin ay hindi siya nakakuha ng flight at babalik siya sa South Africa sa March 12. Nang dumating si Gerard sa Singapore Changi Airport noong umaga ng March 8, nilapitan siya ni Jan at nakipagkilala siya sa pangalang Simon Davis. Siya ay nakipagkaibigan kay Gerard at iminungkahi na mag-share sila ng isang silid kung saan ay sumang-ayon naman si Gerard. Nagawa nilang i-book ang room 1511 sa Riverview Hotel. Kinaumagahan, hiniling ni Jan sa isang receptionist ng hotel na tanggalin ang pangalan ni Gerard sa room registration system na sinasabing pinaalis niya si Gerard noong nakaraang gabi dahil sa pagiging homosexual nito. Sa araw ding iyon, pineke ni Jan ang pirma ni Gerard
at ginamit ang credit card ni Gerard para mag-withdraw ng $6,000 mula sa isang branch ng DBS Bank sa Raffles City Center. Nag-withdraw din siya ng karagdagang $2,400 na cash gamit ang parehong pamamaraan sa sumunod na mga araw. Bumili din si John ng worth $490 na video recorder na ipinadala niya sa kanyang kapatid na babae sa England at isang worth $180 na pares ng Nike Alpha Trainer shoes gamit pa rin ang credit card ni Gerard. Dumalo rin siya sa isang pagtatanghal ng Singapore Symphony Orchestra. Noong March 11, nagpunta siya sa opisina ng Thomas Cook Travel Agent sa Anson Road upang ayusin ang pagtatransfer ng $8,500 cash at $5,000 na converted traveler's check sa isang bank account na nakabase sa San Francisco sa pangalan ni John Martin. Matapos niyang malaman na ang pagtatransfer ay aabutin ng ilang araw, nagpasa siyang magbakasyon muna sa Thailand. Bumili siya ng $485 worth na return ticket papuntang Phuket via Bangkok gamit ang cash. At umalis siya sa Singapore ng alas 7 ng gabi ng araw ding iyon. Noong March 13, 1995, isang pares ng mga paa na naputol mula tuhod ang natagpuan na nakasilid sa isang plastic bag na lumulutang sa labas ng Clifford Pier. Pagkaraan ng 3 araw, isa ring pares ng hita at torso ang natagpuan sa parehong lugar na nakasilid din sa isang plastic bag. Walang idea ang mga Singapore police kung kanino ang mga bahagi ng katawan na nakita. Ang tanging alam lamang nila ay pag-aari ito ng isang Caucasians at nagkaroon sila ng posibleng identity ng biktima pagkatapos makatanggap ng isang missing report ng taong nagngangalang Gerard Low mula sa South African High Commission. Iniulat ni Vanessa Low ang pagkawala ng kanyang asawa dahil ang asawa na laging nagko-contact at nag-a-update sa kanya ay bigla na lang na hindi nagparamdam at hindi nakauwi sa araw na kanyang sinabi. Sinubukan din ng mga katrabaho ni Gerard na alamin ang kanyang kinaroroonan sa pamamagitan ng mga personal na kontak sa Singapore. Nagpasya ang mga awtoridad na huwag agad ipaalam sa local media ang tungkol sa kanilang mga natuklasan upang hindi makatunog ang suspect. Noong April 1, sa pamamagitan ng visual identification, kinumpirma ni Vanessa na ang mga bahagi ng katawan na natagpuan ay pagmamay-ari ng kanyang asawa. Ang mga braso at ulo ni Gerard ay hindi kailanman nahanap. Sa pagsusuri sa katawan ni Gerard ay hindi matukoy ang sanhi ng kanyang pagkamatay dahil sa nawawalang ulo at wala ding nakita na anumang matinding pinsala sa mga bahagi ng katawan na natagpuan. Ayon pa sa pagsusuri sa kanyang katawan, ay nalaman na maayos ang pagkakahiwa ng mga ito na nagpapahiwatig na maaaring ang suspek ay isang doktor, medical surgeon, veterinarian surgeon, or isang butcher. Si Sheila May Damude ay ipinanganak noong May 22, 1945. Siya ay isang administrator sa Pacific Christian School sa Victoria, habang ang anak niyang si Darren John Damude ay ipinanganak noong November 13, 1972 at isang college student. Nagpunta ang mag-ina sa Thailand upang magbakasyon. Lumipad sila papuntang Phuket noong March 15 kung saan nakatabi nila sa upuan si John. Kinaibigan sila ni John at nag-check-in silang tatlo sa Nilis Marina Inn. Si John ay nag-check-in sa room 48 at ang mag-ina naman ay sa tabing kwarto sa room 43. Ang mag-inang Damude ay hindi na nakitang muli pagkatapos nilang kumain ng almusal sa sumunod na araw ng bandang alas 11 ng umaga. Hiniling ni John sa receptionist ng inn na ilipat siya sa room 43 na sinabing umalis na ang mag-ina at siya na lang ang magbabayad sa kanilang bill. Bumalik si John sa Singapore noong March 19 at sa araw ding iyon ay natagpuan ang mga bungo ng mag-inang Damude sa isang abandonadong minahan ng lata sa Kathu District. Makalipas ang 5 araw, isang torso, isang pares ng braso at isang pares ng paa ang natagpuan sa kahabaan ng Ban Nai Trang Road. Ang mga bahagi ng katawan ay nabubulok na at ang visual identification ay imposible na. Gumamit ang Royal Thai Police ng mga dental record para matukoy ang pagkakakilanlan ng mga biktima. Ayon sa forensic analysis,
Napag-alaman na ang mga pinagputol-putol na mga katawan ay kina Sheila at ang anak nitong si Darin. Ang ibang bahagi ng katawan ni Darin ay hindi na natagpuan. Timothy McDowell at William Shackle. Habang nasa Mexico si John ay nakilala niya si Timothy McDowell. Si Timothy ay nagtapos ng economics at siya ay mula sa Cambridge. Naging magkaibigan ng dalawa at madalas silang magkasamang nagpupunta sa mga party. Habang nasa Belize noong January 1995, nag-aral ng scuba diving ang magkaibigan sa isang isla sa labas ng Belize. Hindi na muling nakitang buhay si Timothy mula noon at noong maglaon ay may mga bahagi ng katawan ang natagpuan sa ilog. Sa pag-iimbestiga ng mga pulis, ang tanging kahina-hinalang aktibidad na natuklasan nila ay ang paglilipat ng 21,000 pounds mula sa bank account ni Timothy patungo sa isang account sa San Francisco sa ilalim ng pangalan ni John Martin. Si Timothy ay pinaniniwala ang pinatay habang siya ay natutulog at ang kanyang mga labi ay itinapon sa isang ilog na puno ng mga buwaya. Nang nasa Changi Prison si John, ay tumanggi siya na makapanayam ng Scotland Yard investigators kaya hindi nakumpirma kung siya ba ang pumatay kay Timothy McDowell. Ang isa pang pinaghihinalaang biktima ay ang 24 na taong gulang na si William Shackle na nagbabakasyon din sa Cancun. Kagaya ni Timothy ay hindi na rin nakauwi si William. Pagkatapos niyang i-cash out ang 4,000 pounds na tseke ay hindi na siya nakita pang muli. At hanggang sa ngayon ay hindi pa siya natatagpuan. Si John ay pinaghahanap din sa San Francisco, Estados Unidos para sa pagpaslang sa sex worker na si Tom Wenger. Ang 25 taong gulang na si Tom ay pinatay at pinagputol-putol ang katawan noong March 1994. Ang katawan nito ay natagpuan sa isang garbage dumpster. Ang larawan ni John ay tumugma sa isang facial composite picture ng isang suspect na ginawa ng San Francisco Police. Tumanggi rin siyang pag-usapan ang kasong ito bago ang huling sandali ng kanyang buhay. Bumalik si John sa Singapore noong gabi ng March 19, 1995. Agad siyang inaresto nang dumating siya sa Changi Airport at nagpakita siya ng passport na may pangalan na Simon Davies. Inilagay ng mga pulis ang pangalang Simon Davies sa kanilang wanted list noong March 14, 1995 pagkatapos nilang matukoy na si Gerard ay nag-check-in sa hotel kasama ang isang tao na may ganoong pangalan. Dinala siya sa airport holding cell at nagwala siya doon. Sa kanyang pagwawala ay binasag niya ang salamin na bintana at nagtangka siyang laslasin ang kanyang pulso gamit ang isa sa mga basag na salamin. Ngunit mabilis siyang napigilan ng mga opisyal. Sa bagahe ni John ay nakita ang 5 passport, kabilang na ang sarili nitong passport. Isang passport sa pangalang Simon Davies, 2 Canada passport na pag-aari ni Sheila at Darin Damude, at isang South Africa passport na pag-aari ni Gerard Low. Nakita rin ang mga credit card na pag-aari ni Sheila Damude at Gerard Low. Nakita din ng mga pulis ang birth certificate ni Simon Davies at mga bagay na ginamit ni John upang immobilize at paslangin ang mga biktima. Nakakita ang mga awtoridad ng isang martilyo na tumitimbang ng 1.5 kilo, isang Z-Force 3 G-Shock na de baterya, isang tin mace, 2 pares ng mga posas, isang pares ng thumb cuff, 2 foldable na kutsilyo, isang oilstone at 2 Swift Army knife. Ang pag-aangkat ng ilan sa mga ito sa Singapore ay illegal. Noong 1990s ay mas maluwag ang security sa mga paliparan kumpara sa ngayon. Maraming mga bagay na ang nagbago, isa na dito ang paninigarilyo sa eroplano. Ang paninigarilyo ay pinapayagan sa mga flight hanggang sa huling bahagi ng 1990s. Noon ay pinahihintulutan din ang mga pasahero na maglakbay na may mga blades na hanggang 4 na pulgada ang haba. Pero ngayon ay mas naging mahigpit na ang mga seguridad at mahigpit na ipinagbabawal ang mga ito sa mga paliparan. Makalipas ang 3 araw, kinasuhan si John sa ilalim ng kanyang tunay na pangalan para sa pagpatay kay Gerard Low. Sa mga sumunod na pagdinig, sinampahan din siya ng forgery
dahil sa 5 beses na pamemeke ng pirma ni Gerard. Kinasuhan din siya ng vandalism dahil sa pagbasag ng glass panel. Sinampahan din siya ng possession of offensive weapon at possession of controlled drugs dahil may nakitang 24 na stick ng cannabis noong siya ay inaresto. Sa harap ng mga ebidensya, si John ay nanatiling tahimik. Hindi man lang siya nagsalita ng tanungin na magpakilala. Hindi niya kinumpirma ni hindi niya tinanggihan ang anumang akusasyon sa kanya. Ang mga pulis ay nangangailangan ng mas maraming oras dahil napagtanto nila na hindi kailanman aamin si John sa pagpatay. Kaya kinasuhan nila si John ng forgery para sa falsifikasyon ng passport ni Gerard. Ayon kay John, hindi siya ang pumatay kay Gerard at ibang tao ang gumawa nito. Sinabi din nito na mapapahamak ang kanyang pamilya kapag isiniwalat niya ang kanilang pagkakakilanlan, ngunit hindi ito pinaniwalaan ng judge. Ayon sa judge, ay walang pagdududa na pinatay ni John si Gerard, pinagputol-putol ang katawan tsaka itinapon. Napansin din ng judge na ang pagkakahiwa ng katawan ni Gerard at ng mag-inang Damude ay may mga senyales na ginawa ito ng iisang tao. Sa pagtatapos ng 17 araw na paglilitis noong November 10, 1995, si John Scripps ay napatunayang nagkasala sa kasong pagpatay at hinatulan ng kamatayan. Naghain siya ng apela noong November 13, ngunit binawi rin niya ito noong January 8, 1996. Tumanggi rin siyang maghain ng clemency plea sa Pangulo ng Singapore noon na si Pangulong Ong Teng Cheong. Noong April 15, 1996, ang petsa ng pagpitay kay John ay inihayag ng British Foreign Office at siya ang unang Briton na nahatulan ng pagpatay at sinentensyahan ng kamatayan sa Singapore. Si John Scripps ay binitay sa Changi Prison noong April 19, 1996.